pwede po inanyayahan ko pa lahat para tumayo, para basahin po natin ang kanyang salita na sama-sama po natin basahin. Hallelujah. Ang pamagat po ng aking mensahe ay hatol sa maling katuruan. Mula po sa aklat ng Mateo 23:29 to 36 po. Amen po. Kahabag-habag kayo, mga tagaturo ng kautusan at mga Parseyo, mga mapagkunwari, pinagpapatayo ninyo ng libingan ng mga propeta at pinapaganda ang mga puntod ng taong namumuhay ng matuwid. Sinasabi pa ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming ninuno, hindi kami sasama sa pagpatay sa mga propeta. At sinasabi ninyong iyan, inaamin ninyong kayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. 32. Sige, tapusin ninyo ang mga pinasimulan ng inyong mga ninuno. 33. Mga ahas, lahi ng mga lupong, hindi kayo makakaiwas sa parusa ng impyerno. Kaya nga, nagsugo ko sa inyo ng mga propeta, mga matatalinong tao at mga tagaturo, papatayin ninyo ang ilan sa kanila at ang iba'y ipapako sa krus, ang iba'y hagupitin ninyo sa inyong mga sinagoga at uusigin sa bayan-bayan. 35 po. Kaya nga, parurusahan kayo dahil sa pagkamatay ng mga lahat ng taong pinatay ng walang sala. Nagmula kay Abel at hanggang kay Zacarias na anak ni Barakias, pinatay ninyo si Zacarias sa pagitan ng templo at dambanang sunugan ng mga handog. 36. Tandaan ninyo, ang parusa sa lahat ng mga pagpatay sa inyo ay mararanasan ng mga taong nabubuhay ngayon. Amen po. Let's pray. Father God, maraming salamat po sa umagang ito. Tunay nga o Diyos, ikaw po ang aming papupurihan, pasasalamatan, dadakila at walatin o Diyos sa aming mga buhay, sapagkat ikaw ang Diyos na buhay, ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, Diyos na kapuri-puri, banal at dakila sa lahat. Sa inyo po ang kaharian, kapangyarihan, kadakila at kawalatian, noon pa man, ngayon at magpakailanman. Father God, patuloy po kami lumalapit sa kabagay ng trono. Humingi po kami ng kalinisan, kapatawaran na naman nagawa namin kalikot karamihan o Diyos na hindi nakalulugod sa inyo, sa isip, sa salita at sa gawa. At higit sa lahat, Panginoon, saliksikin mo ang kaibituran ng aming puso, ng aming isipan. Alisin mo po ang batik karumihan na hindi po nakalulugod sa inyong harapan. Sabi mo, Diyos, sa iyong salita ko, pinapayag namin ang aming mga kasalanan, maasahan namin ito'y lilinisin mo, patatawarin mo ang aming kasamaan sapagkat ikaw ang Diyos na matapat at matuwid. Lord, salamat po sa umagang ito. I-bless mo po ang iyong salita sa Matthew 23, verse 29 to 36, Panginoon. Itanim mo sa aming mga puso, isipan ng iyong salita, ang lahat na magre-rema, Panginoon, upang ito'y maging pananggala namin, O Diyos, sa gawa ng kaaway. Lord, salamat po, i-bless mo, O Diyos, ang salitang to. At higit sa lahat, Panginoon, ang mga naririto sa iyong iglesia, Self-Safe Church, Panginoon, na inuna ang iyong gawain, Panginoon, upang itaas sa iyong dakilang pangalan, Panginoon, sa kalagitnaan ito. O banal na Espiritu, patuloy ka po namin inanyayahan, kaalaman, karunungan na nagmumula sa iyo. Lord, itago mo po ang iyong lungkod sa iyong krus, Panginoon, upang makita po ang iyong kalwalhatian, Panginoon, sa umagang ito at maitaas ang iyong dakilang pangalan. Lord, balutin mo na yung banal dugo ang aking mga labi para yung lahat ng lalabas ay puro kapurihan, Panginoon, sa iyong pangalang kataas-taasan. Lord, salamat po sa umagang ito, sa mga buhay ng mga naririto, Panginoon, na inuna yung gawain. Maraming salamat po. Wala po kami ibang tataas kundi kawi aming papurihan, pasalamatan, dakilat, walatin, O Diyos, sa aming mga buhay, sa kapangyarihan ng Ama, sa pagliligtas ng anak, sa gabay at patnubay ng banal na Espiritu. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pwede na po tayo. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Lord. Ito na naman po ako at magpapahayag ng yung dakilang salita. Kung iisa-isayin po natin yung salita po ng Panginoon sa Matthew 23,
29 to 36, sabi po, kahabag-habag. Ang ibig sabihin po, kahabag-habag, nagbibigay ng matinding awa o simpatya sa isang tao dahil sa kanilang masamang kalagayan, pagsubok o paghihirap. Ibang term po, kaawa-awa, kawawa, kalunos-lunos. Hallelujah. Ito po yung nilalaman ng 29 po, yung kahabag-habag. Mapagkunwari, taong hindi nagpapakita ng tunay ng saloobin at damdamin, mahilig magpanggap at magpakita ng hindi totoong anyo upang linlangin ang iba. Amen po. At huwad po. Kasi po, kasama po dito yung huwad na guro po. Hindi totoo at ginagaya upang linlangin o mapagpanggap kulang sa tunay na halaga o katangian at hindi original. Amen po. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, salamat sa umagang ito. Sabi po, ito po yung pag-aaralan po natin, yung maling motibo sa maduming puso at yung hatol po. Hindi ko na po naisulat. Sabi po, ito po yung huling mensahe ng Panginoong Hesus, pampublikong sermon. Bago siya ipako sa krus, kaya po ikinonsentrate ng Panginoon yung tama at maling katuruan ang kanyang huling mensahe po. Sapagkat alam ng Panginoong Hesus na ang simbahan at ang mga Kristiyano ay aatakihin ng kalaban at pwersa ng dyablo at ang pamamaraan ng isang Kristiyano ay panghinaan o magapi ng maraming pamamaraan. Ano ba ang ating mga kalaban ng Diyos ay kalaban din ng mga alagad. Kasi po, alam naman natin na talaga pong tinitira ng kaaway yung simbahan. Ang bawat nagpapahayag po ng kanyang salita. Kaya sa atin po bilang isang mananampalataya, sa atin pong pananalangin, dapat po lagi po nating pinagpe-pray yung ating mga pastor. Yung mga nag-evangelize sapagkat sila po yung unang tinitira ng kaaway para panghinaan po. Hallelujah. Ngunit ang pangunahing sandata ni Satanas na ginagamit sa mga Kristiyano ay katuroang mali. Amen po. Nakikita natin sa panahon po ngayon na yung katuroang tama ay minamali po ng sanlibutan para iligaw po tayo sa mga ating naririnig na salita. Kaya nga po may Bible reading tayo para alam po natin na mali po talaga yung sinasabi ng mga maling tagaturo po. Kung may Bible po tayong hawak, dapat, halimbawa, gaya namin kung kami po nagpipreach dito, tingnan po natin kung tama po talaga yung verse na sinasabi namin, base po sa Biblia. Kasi meron pong nagsasabi base sa Biblia, pero tinitwist ng konti po. Iyon po yung mga gawa ng mga false teachers. Yung mga maling tagaturo po. Amen po. Kaya dito sa huling pananalita ng Panginoong Hesus, sa huling message niya, talagang ibinuhos niya ang puwersa ng kanyang pananalita sa mga tinawag na tagapagturo ng mali. Kahit ngayon sa panahon ngayon, pangunahing mananakit sa simbahan ay ang mga false teachers na nagdadamit ng tunay na pastor, tunay na mga pari at mga mensahero. Alam naman natin na ang mga false teachers po talagang kung magpihis sila, talagang todo yung suot nila. Puti, may mga ganun pa nga, sombrero, maraming mga palawit. Pero ito po ay para masabi lang na sila po ay guro, sila po ay mensahero, sila po ay mga pari. Ngunit at sinasabi naman, although ang tunog ay parang totoo, iyon ang delikado. Parang totoo, pag pinakinggan mo, ang ganda naman ng pananalita. Maayos naman, mabait at maamo, pero hindi yun ang batayan. Ang batayan talaga na sinasabi niya ay
kailangan po katugma sa Biblia ang kanilang mga sinasabi. Ito po yung mga bulaang pastor, bulaang tagapagturo, bulaang pari po. Kasi po, sa panahon po natin, talaga namang naglipana na po ang mga bulaang propeta po. Bulaang guro at higit sa lahat, bulaang tagapagturo na nagpapahayag po ng salita ng Diyos. Sabi nga, the devil will come like angel of light, para siyang anghel ng liwanag. So, nakita natin, miski ang demonyo pwede rin maging isang anghel ng liwanag dahil ito po ay balat kayo sa pagpapahayag po ng salita ng Diyos. Kaya maging matalino po tayo. Ito po ay isang babala sa atin o warning para tayo po ay laging maging alisto sa salita ng Diyos. Ang sinasabi niya ay hindi mo masasabing mahirap, masasabing mali at iyon ay nagsasabing mali, parang sinasabing mapanghusga. Pero dito natin makikita ang Panginoon, siya mismo ang tumatawag sa mga nagtuturo po ng mali. Ang sabi niya sa mga nagtuturo ng mali, ulupong. Ito po yung bansag ng Panginoon sa mga Pariseyo na talaga namang hawak nila yung salita pero sila po talaga yung nagbibigay ng mali para mapahamak po ang mga Israelita, ang mga Hudyo na makapasok sa kaharian ng langit dahil hinahadlangan po nila. Amen po. May tanong po. May nagtanong po. Ano ba ang pinakamasamang krimen o kasalanan na pwedeng gawin ng isang tao? Rape? Murder? Mass murder? O panluloko sa kapwa? Lahat ng yan ay masama, ngunit ang pinakamasama at pinakamasakit na pinaka-damaging na pwedeng gawin ng isang kapwa niya tao ay turuan siya ng mali. Ito, ang pagtuturo pala ng mali talaga namang nagbibigay po sa atin ng kapahamakan sa kabila ng lahat. Lalong-lalo na kung ang kanyang itinuturo ay patungkol sa buhay na pangwalang hanggan. Kung dito ka pinatay o dito ka pinatay, walang epekto sa kabilang buhay. Pero pag dito ka naloko, pero ang pinakinggan mong simbahan ng pinuntahan mo ay mali, yung kaluluwa mo ang kasamang naloko at sumasamba ka sa mali, kaya ganun na lamang ang sita ng Panginoon. Amen po. So, kung naloko pala po tayo dito, hindi lang po pala tayo, pati yung kaluluwa natin. Kasi po, alam naman natin yung pagdating ng araw ng Panginoon, ang hahatulan po yung kaluluwa po natin. Yung katawan po, pag namatay tayo, iwan tayo dito. Pero paghanap po natin kay San Pedro, yung kaluluwa po natin. Amen po? Ang Panginoon Jesus sa mga maling tagapagturo at ako'y naniniwala na ito'y ating pinag-aaralan, ang mga aralan ay ayaw na itinuturo ng dyablo sa pulpito. Amen po. Yung mga tinuturo natin po dito, ito po yung ayaw ng dyablo. Kasi po, nakita mo pag tayo po nagsasalita ng salita ng Panginoon, ang dyablo parang namimilipit. Hindi makaharap sa salita ng Panginoon. Sapagkat ito po ang nagbibigay ng proteksyon sa mananampalataya at sa simbahan, datapwat tinutukoy dito ang maling guro. Nung akin po itong pinag-aaralan, siyempre, ako po ay natuto rin. Ako rin ay pinag-iingat din para hindi ako maging maling tagapagturo. So sa ating pong pag-aaral ng kanyang salita, tayo po ay tinuturuan niya na para hindi rin tayo maging maling tagapagturo at para lahat ng makikinig ay maakay po natin sa panan po ng ating Diyos.
Ngunit ito po ay para sa ating mga Kristiyano. Kaya mapalad po tayo na tayo po may salita ng Diyos, nalalalaman natin yung mali sa kabila ng lahat, yung mga turo ng mga false teachers, mga bulaang propeta, mga bulaang pari, talaga namang wala pong idudulot na mabuti, kundi kapahamakan po sa ating buhay. Amen po. Ang mali mga tagapagturo ay kasalanan. Amen po. Ang maling mga tagapagturo ay kasalanan. Hawak nila yung tama, minamali nila. Gayon din ang mga Kristiyanong naririnig nila ang katotohanan, ngunit hindi. Dahil sa pagmamahal sa kasalanan o sa akuman ay kadahilanan, yung buhay mali. Tama ang naririnig, mali ang pamumuhay. Bakit ganun? Naririnig na po natin yung tamang salita ng Diyos, tapos hindi po nakikita sa ating pamumuhay. Kasi po, mali po yung naririnig nila eh. So kung mali po yung naririnig natin na salita ng Diyos, magagaya rin po natin sa ating pamumuhay. Kaya yung pamumuhay natin, magiging mali din po. So, kung alam natin na tayo po ay namamali na, let's pray po. Lord, ituro mo po sa akin yung tama, yung tamang way para ako mamuhay at makasunod sa kalooban mo. Ito po yung gusto ng Panginoon na tayo laging nananalangin para tayo po ay makasunod sa kanyang kalooban. Amen po? Meron bang ganoon? Maraming ganoon. Dahil sa pagmamahal sa kasalanan, yung katotohanang narinig, iniitsapwera sa kanilang buhay at binabatikos ng Panginoon ng mga tagaturo ng mali. Sa palagay ko, sapul din at angkop din ang kanyang pagbatikos sa mga taong nakakarinig ng tama at namumuhay ng mali para sa ating ang lahat. Amen po. Alam naman natin ang salita ng Diyos. Pag mali po, tayo po ay binabatikos niya. Bakit po? Hindi niya po tayo nayaang malayo sa kanyang salita sapagkat mahal niya po tayo. Ayaw niya na tayo ay malayo sa kanyang pag-ibig. Alam naman natin si Lord ang unang nagbigay ng kanyang pagmamahal para sa atin. Tayo na lang po ang kusang lumalayo sa kanyang salita sapagkat hindi po natin tinatanggap ang kanyang salita na nagbibigay ng buhay at kaligtasan sa atin. Amen po? Basahin po natin yung ating verse. Ulitin ko po yung verse po natin na 29. Sabi po, kabag-abag kayo, mga tagapagturo ng kautusan, mga pariseyo, mga mapagunwari, pinagpapatayo ninyo ng libingan ang mga propeta at pinagaganda ang mga puntod ng mga taong namumuhay ng matuwid. Amen po. Ito po yung message ni Lord. Ito po yung huling mensahe niya na nagbibigay po sa atin ng warning, isang babala patungkol sa mga maling guro, kung sino sila sa kanilang itinuturo at patungkol din sa mga mananampalataya na nakikinig ng maling katuruan. Amen po. Although sa kanilang, sabi po, sa kanilang pagdiriwang ay inaalala nila ang mga propeta, alam nila ang kanilang ninuno, ang mga propeta na kanilang inaalala ay pinatay. Iyon ang kanilang mga ninuno, ang mga tunay na propeta na nagsasabi ng tama, sinasabi tungkol sa paglilinis ng kasalanan, magsisi at pagtalikod sa mga kasalanan at pagbabago, pinapatay po. Alam naman natin ang mga propeta po pag nagsabi ng totoo, ayaw po ito ng mga Israelita, lalo-lalo na yung paglilinis ng kasalanan, pagsisisi, pagbabago, pinapatay po. Ayaw nila ng ganyang katuruan, kaya po ngayon, yung mga false teachers, ang lalaki ng ministry. Kasi ang sinasabi nila, yung gustong marinig ng mga tao, ang tunay na propeta pag sinasabi tungkol sa Biblia po, pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, pagbabago at paglilinis ng loob,
Ayaw lang marinig ng mga tao yan. Ganun din po ang mga Israel. Kaya sinasabi dito, yung mga taong mabubuti, yung inaalala at sinasabi pa ninyo, mas magaling kami sa aming mga ninuno, hindi namin papatayin ang mga propeta. Pero sabi ng Panginoon, mali kayo kasi I'm the prophet of all prophets. Sabi ni Jesus, pagkaraan ng ikalawang araw, ako'y papatayin ninyo. Ito po yung konteksto ng verse natin mula 29 hanggang 31 po. Amen po. Alam naman natin na ang Panginoong Hesus ay siya po ang the prophet of all prophets. Siya po ay talaga namang pinatay ng mga Hudyo, ng mga Israelita, ipinako sa krus. Kasi bakit po? Sabi nga po, yung mga propeta na nagsasabi na pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, pagbabago at paglilinis ng loob, ayaw nang marinig ng mga tao to. Bakit po? Pinapatay nila. Ayaw nila ng pagsisisi. Ang gusto nilang marinig yung mga pagyaman, mga pagpapala, yung mga blessing. Hindi nila alam na yung kanilang kaluluwa sa bandang huli mapapahamak. Ang gusto nila yung mga kayamanan dito sa sanlibutan. Ayaw nila yung dala ng Panginoong Hesus na magsisi sa kasalanan, talikuran, at pagbabago sa kanilang buhay. Ayaw po ng mga Israelita to. Amen? Sabi nga po, siya sana ang may hawak ng salita ng Diyos. Hindi ang alagad ng Diyos, kundi ang alagad ng dyablo. Nakakalungkot. Sa loob ng simbahan, nagsimula ang atake ng kaaway sa salita ng Diyos. Amen po. Alam naman natin yung mga Parseyo ay galing po sa simbahan. Bihasa sila sa kautusan ng salita ng Diyos. Pero ano po? Imbis na maligtas po ang mga tao, sila po ay napapahama. Amen po. Ang Diyos ay kilala natin. Siya ang Diyos na mapagmahal. Siya ang Diyos na mawain. Iyan ang totoo. Ang Diyos ng hustisya at ang Diyos na mapagpatawad. Amen? God is the God of love. Yes. God is the God of mercy. Yes. Iyan ang gusto marinig. God is the God of forgiveness. Yes. Ang totoo. Totoo ang lahat na yan. At huwag po natin kalimutan, God is a God of justice. Siya ang Diyos na lubos na makapangyarihan sa lahat. Huwag po nating babaliwalayin sapagkat may hangganan ang iyong pagbabaliwala sa pagtawag sa iyo sa atensyon ng mali mong ginagawa. Dito po natin makikita na puno na po ang Panginoong Hesus. Amen po? Sabi po sa Matthew 23 verse 32. Sige, tapusin ninyo ang panasimulan ninyo ng inyong mga ninuno. Amen? Hindi lang kayo ang kamag-anak na mga pumapatay sa mga tamang nagtuturo. Kayo nagtatapos sa pinakadulo ng kasamaan sapagkat sila'y pinatay ng mga propeta. Kayo ang papatay sa mga propeta ng mga propeta. Walang iba kundi ako sapagkat ako'y pinako ninyo sa krus. Bakit? Maling katuruan. Ang mga taong ayaw makinig sa tama, nagagalit sa nagsasabi ng tama. Bakit po? Ayaw po kasi nila na marinig talaga yung tama. Mas gusto nila sa panahon ngayon, mas gusto nila yung mga mali. Ayaw nilang maligtas. Alam naman natin yung pangako ng Panginoon Hesus Kristo, kaya siya napunta rito para maligtas po ang lahat. Ayaw niya na mayroon pong mapahamak. Amen? Hallelujah. Simple lang po, ang mga pastor na nagsasabi na ikaw ay yayaman pag sumama ka sa aking simbahan, ikaw ay gagaling. Totoo yan. Lahat ng yan ay hindi kailangan.
Hindi na kailangan magsisi. Ang kailangan mo lang isumanib sa amin. Yan po ang gusto ng marinig ng mga taong. Pero ang pastor na nagsasabing talikuran mo ang iyong kasalanan, diyan po nagagalit at ikaw ay parurusahan ng Diyos. Nagagalit ang mga tao sa ganyang klaseng pastor. Ayaw nila na pastor na nagsasabi ng katuruan ng Diyos sa pagtutuwid. Sinasabing magsisi ka. Bakit po? Pag sinabi natin na ikaw ay magsisi, ayaw ng mga tao. Mas pinapahalagan pa nila yung mga blessing, mga pagpapala. Sila ay gagaling. Ito po yung mga nakikita natin, yung mga gusto po na makasalibutan. Kasi po, alam naman natin, di ba, ang mga Hudyo, alam nila yung mga salita ng Diyos, pero bakit po inaayawan nila ang Panginoong Hesus sa kabila ng lahat ng ginagawa? Amen. Sapagkat ang matuwid at ang katotohanan ay isang batikos sa taong gumagawa ng masama. Sabi nga, ang buhay mo'y ilaw. Pag nilagay ka sa kadiliman, yung kadiliman gusto kang patayin. Galit ang mundo sa matuwid. Bakit kaya? Dahil ang mundo po ay, alam naman natin, ito po ay hawak ni Satanas. Sabi nga, marami ako naririnig na yung impyerno raw po narito na po sa lupa. Yun po sabi nga, kung alam po natin talaga yung salita ng Diyos, hindi po natin masasabi. Bakit po? Alam mo naman natin, ang impyerno ay ginawa ng Diyos para sa tao pong masasama. Hindi po para sa mabuti. Kung kayo ay nagkasala, alam mo na ang iyong gagawin. Humingi ka ng tawad sa mga kasalanan na nagawa mo. Kasi po marami pong nagkakasala, mas gusto pa nilang magkasala, gumawa ng masama, hindi mabuti. Ito po kasi yung gusto ng kaaway. Yung maagaw tayo sa kamay ng Panginoong Hesus. Na makuha tayo upang madagdagan yung kanyang mga alipores. Yung mga kampo ng kasamaan. Amen po. Pinatay ninyo nagdadala ng katotohanan. Kayo mga dapat magdala ng katotohanan ay magdadala kayo ngayon ng mali. Ang tuwid binabaluktot ninyo dahil diyan kayo ang pinakamasama sa aking paningin. Amen po. Na sa atin po bilang isang mga Kristiyano, yung ginagawa natin tuwid, talaga naman pong binabaluktot po ng mga taong baluktot ang isipan po. Dahil ito po talaga yung gusto ng sanlibutan. Na yung ginagawa nating tuwid, gusto nilang baluktutin sa kabila ng lahat na nangyayari po sa ating mundo po. Amen po. Sabi po sa Matthew 23, verse 33. Mga ahas! Sino nagsabi nito? Naniniwala ka ba na ang Panginoon Jesus ang nagsabi nito? Mas binigatan pa niya, lahi ng mga ulupong. Hindi kayo makakaiwas sa parusa ng impyerno. Amen po. Mas matindi pa po to doon sa di ba, dumating nga pa yun ng Kristo na sinaboy niya lahat yung mga nagtitinda doon sa templo niya. Mas matindi pa po to. Tinawag pa ang mga Pariseo na lahi ng mga ulupong. Mas matindi pa ito sa pagpapaalis niya sa templo. Nakita mo, sabi nga, God is a God of love. Don't forget,
Pag nakainkwentro ng error ng Panginoon, ibang klase magalit siya. Kasi nakakasakit ang may mga taong lumalapit sa akin, ang mga anak, kung ang mga anak ko ay oopera ng mga drugs, oopera ng nakakasakit, maniwala ka sa akin. Sila'y makakatikim ng hagupit. Pero ito po yung time para makapag-share po tayo ng Word of God sa kabila ng lahat. Kasi alam naman natin na mahal natin yung ating mga anak. Ayaw po natin sila mapahamak sa kabila ng lahat po na nangyayari po sa mundo. Kaya ito po yung time na i-share po natin yung Word of God sa mga taong gumagawa ng liko para hindi po sila mapahamak. Sabi nga, ang unang gagawin natin, i-invite po natin sila. O kaya, i-share po natin yung Word of God. Sabi nga, ano ba yung gospel na ating i-share? Simple lang po ang i-share natin na si Kristo po ibinigay ng Diyos, nagpakasakit, namatay sa krus, ipinako, nabuhay pagkaraan ng 3 araw. Ito po yung gospel niya na dapat po nating i-share. Kasi po, alam naman natin na kasi po sa ibang reliyon, si Jesus Christ po kasi hindi Diyos sa kanila. Alam naman natin na siya po yung nagkatawan tao. So ito po yung hindi alam nila. Ang alam lang nila, siya'y anak ng tao. Hindi po siya Diyos. Pero kung babasahin po natin yung Bible, naunawa naman natin na sa pasimula pa lang kasama na ng Diyos ang salita ay Diyos. Ginawa niya ang sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. So, doon makikita natin yung 3 persona po. Ito po yung hindi alam po ng sanlibutan. So, mapalad tayo mga Kristiyano kasi binibigyan niya po tayo ng mga kaunawaan sa salita po ng Diyos. Amen po. Ulupong, ito po yung viper. This is the most deadly poisonous snake. Maliit lang po siya. Tingnan natin. Iyan po siya oh. Kasi nung makita ko po sa internet, talagang maliit lang po siya eh. So talagang makikita mo na para lang po siyang sanga ng kahoy na kung mga ngahoy ka po, nakita mo to, pag dinampot mo, talagang tutuklawin ka pag nakakagat po to. Sa loob ng isang oras, ikaw po ay pwedeng mamatay. Bakit po na tinawag ikinumpara ang mga Pariseo sa isang ulupong? Sapagkat alam naman natin ang ulupong po ay mapagkunwari. So, ganun po ang mga Pariseo, mapagkunwari po. Kaya makikita natin na hinalintulad sila sa isang ulupong. Amen po. Pero ang layunin ng Panginoon, tinatanong ng mga Pariseo na bakit tinawag ng Panginoon ng mga Pariseo na ulupong? Viper. Nung panahon po ng mga Israelita, makikita mo na maiksi lang ito, pero mapagkunwari. Siya kasi yung makikita mo para siyang tunay o sa mga sanga ng kahoy. Pag hinawakan mo, bigla kang kakagatin at ikaw ay mamamatay within 1 hour po. Ganyan po katindi yung ulupong o viper. Sabi nga po, kung sino ang madikit sa inyo, kung sino ang makarinig na inyong salita at mapalapit sa inyong simbahan, kung sino ang makinig ng inyong mga sermon, mamamatay, sapagkat matindi ang inyong binibitawang katuruang mali, parang tunay, deceptive, parang tangkay, parang magagamit, ngunit pagdikit, nangangagat. Ang truth ang sinasabi, nagbabasa ng mga Bible ang ibang teachers, pero pag narinig mo ang interpretasyon, mali-mali. Amen po. Sa atin po, bilang isang mga tinawag, pinili ng Panginoon sa kanyang ubasan para ipahayag po yung tunay na kapangyarihan ng Diyos.
So, ito po yung mga gawa ng mga false teachers po. Na nababasa nila ang Biblia, pero pag narinig mo, iba-iba yung interpretasyon at mali-mali po. Amen po. Kung alam po natin yung salita ng Diyos, na alam naman natin na bakit ang mga false teachers ganito ang sinasabi. Hindi, imbis na sila po ay gamitin ng Panginoon sa pagpahayag ng salita ng Diyos, alam naman natin na ang false teachers po ay ginagamit po ng kaaway para makaikayat po ng mga kaluluwang naliligaw. Amen po. Sabi po sa Matthew 3:7. Hallelujah. Tingnan po natin. Sabi po, nang makita niya lumalapit din sa kanya ang maraming Pariseo at mga Saduceo upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, lahi ng mga ulupong, akala ba ninyo makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Amen po. Tingnan po natin. Mismo po si Juan Bautista na nakita niya yung mga Saduceo, Pariseo at sinabi, lahi ng mga ulupong, akala ba ninyo'y makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Amen po. Hindi kayo makakaiwas sa parusa ng impyerno kasi noon pa man, para patayin ang mga ulupong sa mapanglinglang at nangagat sa mga tao, ginagawa po ng magsasaka. Ito po yung alam naman natin na, di ba yung magsasaka po, pagtapos na sila mag-ani, ito po yung sinusunog. Kasi po, umpisa dito hanggang sa dulo ng kanila, sinusunog po nila para yung mga ahas ng ulupong talaga po nang mamatay. Pero sabi po sa salita ng Diyos, hindi kayo makakaiwas sa apoy ng impyerno. Amen po. Kaya, isang halimbawa lang po yung magsasaka na talaga naman ay pinakita na kung paano sunugin yung mga ulupong sa kanyang sakahan, ganun din po ang gagawin ng Panginoon na parusa sa mga hindi po kumikilala sa kanyang salita. Sabi nga, kaninong sermon to? Ito po ang sermon ng Panginoon Kristo para sa atin po. Amen po. Ang Panginoong Hesus matindi sa katuroang tama at sa katuroang mali. Kasi po, alam naman ng Panginoon na pag mali po yung katuroang ating kinagisnan, talaga naman po tayo malalayo sa pag-ibig niya. Amen po. Sa verse 34 po, Matthew 23 verse 34 to 36. Ito po yung hatol. Sabi nga, kaya nga nagsugo ako sa inyo ng mga propeta, matataliling tao at mga tagapagturo, papatayin ninyo ang ilan sa kanila at ang iba'y ipapako sa krus at ang iba'y hagupitin ninyo sa inyong sinagoga at uusigin sa bayan-bayan. Sabi nga, kaya nga, sa English, therefore, dahil mali-mali ang tinuturo ninyo, madumi ang inyong loob dahil mali, dahil inaakay ninyo ang mga tao sa mali. Ano ba ang ine-expect mo? Kung gano'n ang ginawa ng maling guro, therefore, inaasahan ko, kaya nga, dahil ginawa ninyo na kayo'y aking parurusahan, di ba inaasahan mo, makinig kayong mabuti. This is the very theological significant. Kaya nga, therefore, parurusahan ko kayo. Therefore, kaya nga, tapos na ang parusa na aabutin ninyo. Hindi po. Nabigla ako sa hatol ng Panginoon at husga. Imbis na sila ay wasakin, ano po ang sinabi ng Panginoon? Hallelujah. Therefore, nagsugo ako ng mga propeta sa inyo. I will send you a prophets, mga matatalinong tao,
I will send you a wise man. Ano? Iyon ang parusa ng Panginoon. Magpapadala pa siya ng mga matatalinong propeta, matatalinong tao. Iyon ang parusa sa kanila. Papatayin ninyo ang ilan sa kanila, ang iba'y ipapako sa krus, at ang iba'y hagupitin nyo. Pero magpapadala pa rin ako ng tamang guro at tagapagturo sa inyo. Therefore, dahil ginawa ninyo mga iyan, magpapadala ako sa inyo ng mga pastor, mga pari, na tama ang ituturo. Iyon ang judgment ko. Bakit? Ito po ang prinsipyo to avoid the rejection. God will send the good teacher. Alam mo na dapat mong malaman dito bilang tagapakinig. Ang Panginoon pala ang pag nakarinig ka ng tama at ito'y hindi pinakikinggan, ang gagawin niya, padadalan pa kayo niya ng tamang teacher para magkaroon ka ng hangganan ang iyong kasamaan po. Amen po. Sa atin po, bakit po sa pagkakamali po natin sa pakikinig ng salita ng Diyos, magpapadala pa siya ng mga matatalinong tao. Mga tamang guro, tamang pastor, para makilala mo ang salita ng Diyos. Amen po. Bigyan ko po kayo ng isang halimbawa. Sa baseball po, how many strike bago ma-out? Diba 3 po? Strike 1, unang narinig mo, napakinggan. Napakinggan po natin yung Word of God. Pangalawa, napakinggan mo ang katotohanan. Nagkasala ka. Sige, mag-strike 3 na tayo. Padadalan pa kita ng bola. Ba't di ka nagsisi? Hindi mo pa naririnig. Mali ka, narinig mo ang lahat at nagpadala pa ako. Ang ibig sabihin na ng Panginoon, nagpadala pa siya sa pangatlong pagkakataon ay tinanggihan mo. Kaya delikado ka. Nakaupo ka dyan, kapatid, naririnig mo ang katotohanan. So sa atin po, binibigyan niya tayo ng unang pagkakataon, pangalawang pagkakataon, pangatlong pagkakataon, para wala po tayong maidahilan sa mga ginagawa nating kaliko at karumihan, na hindi po natin narinig ang kanyang salita. Pero ang sabi ni Lord, padadalan ko pa kayo ng matatalinong guro, matalinong pastor. Pinadalan kayo ng una, pangalawa, pangatlo, inayawan niyo ang salita ng Diyos. Sabi nga po, hanggang ngayon, ang kasalanan may kinukup mo pa. Sinasabi ko, pinadalan kita ng mga mensahero at ang mga kaparusahan mo ay magaganap at makikita po yan natin. Tignan po natin yung verse natin sa Matthew 23 verse 31 to 32. Sinabi ninyo yan, inaamin na ninyo na kayo'y mga anak na mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang mga pinasimulan ninyong mga ninuno. Amen po. Ibig sabihin, abot na nila ang suktulan at sabi ni Lord, kung hanggang dito nakumbik ka, hanggang dito ikaw ay hahatulan. Sabi nga, fill up the measure of Father guilt. Fill up the cup, yung mga sinasabi, puno na. Ano yan ito po yung natural na lengguwahe ng Biblia. Kaya nga, sabi ng Panginoon, puno na ang suktulan ng iyong kasamaan. Kaya kakalusin na po tayo. Tingnan po natin ang Panginoon Jesus nung ipinako siya sa krus. Nagdadasal sa bundok ng Gethsemane. Pag sinabi, fill up, punuin iyan, ay patungkol sa paghuhusga
at sukdulan ng parusa. Ito po yung kopa ng galit ng Diyos. Yan po ay common metaphor sa Bible. Para ang Panginoong Jesus nung ipinako sa krus, alam natin na siya po ay nagdarasal sa Gethsemane. Ano ang kanyang panalangin? Lord, take me this cup away from me. Anong sabi ng ngayon na cup of wrath? Ano? Ay isang pananalita po sa Biblia. So, alam naman natin po na miski nga ang Panginoong Jesus nung manalangin po sa Gethsemane, di ba, sabi, ilayo nyo yung kopa ng pagdurusa. Sabi, ito po yung nagsisimbolo ng paghusga at sukdulan ng pagparusa. Na dapat po tayo po ang tumanggap ng parusa, hindi po ang Panginoon Jesucristo. Dahil mahal niya tayo, tinanggap niya yon. Ito po yung kanyang ministeryo dito sa lupa na ibinigay po ng kanyang Ama. Sabi po sa Isaiah 51, verse 17. Amen? Gumising ka, Jerusalem. Ikaw ay magbangon. Ikaw na uminom ng kopa ng Diyos na napupuot. Inubos mo hanggang sa masaid ang laman niyon. Kaya ikaw ay susuray-suray. Tignan din po natin sa Jeremiah 25:15. Ito ang sinasabi sa akin ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Kunin mo sa kamay ko ang kopang ito na puno ng alak ng kapuotan at ipainom mo sa lahat ng bansang pupuntahan mo ko sa inyo. Amen po. Hallelujah, Lord Jesus. Kaya nga po yung kopa ng puot ng Diyos, ito po ay ipinaiinom para po sa mga Israelita. Hallelujah. Ano po ibig sabihin nito? Nire-refuse ang pagtanggi ng katotohanan. Umaapaw na, puno na, umaapaw at ikaw ay parurusahan ng gagawin ni Lord. Kaya pag puno na po, talaga po tayo ay paparusahan na ng Lord. Tatagayan ka pa pero alam niya na hindi ka na magbabago, pero gaganapin niya ang sasairin para maabot ang sukdulan para mapabilis ang paghuhusga sa iyo. Amen po. Kasi po alam naman natin na yung taong sukdulan na yung ginagawang kasalanan hindi na po ito talaga magbabago. Lalong-lalo na yung pagdinay niya sa salita ng Diyos. Hallelujah. Sabi nga ng Panginoon Jesus dito, sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno. Patayin ninyo ako kasi pag puno na ang sukdulan para sila ay hatulan. Sabi nga, is to kill the prophet of prophet. At ako'y ipapako nyo sa krus. Ito po ang sabi ng Panginoong Jesus. Amen. Sabi nga, ngayon may itatanong ako sa inyo. Ilang beses mo nang narinig ang katotohanan na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan? So ito po yung lagi natin lalo na sa nag-evangelize po. Lalo-lalo na po sa hindi po nakakilala sa Diyos. Sa atin po bilang isang Kristiyano, talagang kabisado na po natin to. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Na hanggang ngayon, yung kasalanan mo ay ginagawa mo pa rin. Ilang sermon na ang naririnig mo. Sapagkat hindi lang yan patungkol sa mensaheng ito, sa mga maling guro, patungkol din ito sa mga nakikinig ng tama, pero hindi nagpapatama, dumadating na ang sukdulan. Amen po. Naririnig na po nila yung tamang katuruan, pero hindi po sila nagpapatama. Hallelujah. Sabi po sa 2 Korinto 2:15 verse
15 to 16. Para kami mabangong samyo ng insenso, inihandog ni Kristo sa Diyos at nalalangap naman ng mga naliligtas at ng mga napapahamak. 16. Sa mga napapahamak, ito'y parang alingaw-ngaw na nakakamatay. Ngunit sa mga naliligtas, ito'y halimuyak na nagdudulot ng buhay. Sino ang may sapat na kakayang gumawa ng mga bagay na ito? Amen po. Hallelujah. Para kami mabangon samyo ng insenso, ang message daw ng Diyos at ang mga mensahero. Tama, mabangong samyo. Ang insenso na hinahandog ni Kristo sa Diyos ay nalalanghap naman ng mga naliligtas. Pag nakarinig ka ng katuroang tama, nalalanghap mo iyan para maligtas ka, Jesus Christ. At mga napapahamak at the same message, at narinig mo ang kaligtasan at the same message, at maririnig mo ang kapahamakan, sapagkat ang totoo ay maliligtas ka. Amen po. Ang totoo, pag narinig mo, ikaw ay mapapahamak. Hindi mo pwedeng sabihin kung tayo po ay haharap kay San Pedro na may hawak ng manok sa kalangitan. Ewan kung totoo po to kasi sa picture lang natin ata nakikita to. Dahil si San Pedro po, alam naman natin na pinaparada dyan na may hawak pong manok. Hindi ko po alam kung talagang may manok si San Pedro, ha? Ngayon, tatanungin yung pumunta sa langit, bakit kita papapasokin sa langit? Sabi po, di ko po alam na may ganitong mensahe. Hindi naririnig ng ilang beses at the same message sa mga napapahamak. Ito'y parang alingaw-ngaw na nakamamatay and the same smell, not the same message sa mga napapahamak. Ito'y nakakamatay. Ngunit sa mga naliligtas, the same message, halimuyak na nagdudulot ng buhay. Sabi nila, Amen. So, pagharap po natin kay San Pedro, sasabihin natin, narinig mo ba ang salita ng kaligtasan? Sabi nga sa example natin, una, inayawan mo. Pangalawa, nagkasala ka. Pangatlo, hindi mo na talaga binigyan ng pagkakataon para ikaw ay maligtas. So, ganun po tayo. Pagharap po natin, tatanungin tayo, ano ba ang ginawa mo nung ikaw ay nabubuhay sa mundong ibabaw? Lalong-lalo na sa salita ng Diyos. Alam naman natin ang kautusan na ipinagkaloob sa atin, yung pinakamalagang utos. Mahalin mo ng Diyos ng iyong puso, kaluluwa at pag-iisip at lakas. At mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So, paano ka papapasukin kung dito pa lang 3 beses mong idininay ang salita ng Diyos? Kawawa po ang taong nagtitinay ng salita ng Diyos. Sabi niya nga, pagdating mo sa langit, sa harap ng aking Ama, ikahihiya kita sapagkat itinahiya mo ang aking salita nung ikaw ay nabubuhay. Amen po. Yung lasong napakatapang na tinatawag na cyanide. Ano? Cyanide. Alam mo yung cyanide, pag ito'y nainom mo, ang lasa parang lasang almond. Alam mo yung almond, para daw yung amoy at saka yung lasa, mabango. Pag kinain mo, patay ka. Cyanide kasi yun eh. Ang mensahe ng kaligtasan at pagsisisi ay mabango. Pero depende sa reaksyon mo, bangong nakakamatay o bangong nakapagliligtas. Patungkol po naman sa ating mensahe, ang layunin ng Panginoon na maparusahan sa kanila, imbis na sila ay tigilang makarinig ng katotohanan, magpapadala pa ng mga propeta at ang kanilang hindi mapakinggan ng mga Pariseyo, magpapadala pa sila. Sabi nga,
there are always faithful preacher. There are always faithful prophet. Mga tapat na guro. Yun po ang ipadadala sa atin ng Panginoon. Kaya wala po tayong maidadahilan na hindi po natin napakinggan yung kanyang salita rito sa lupa. Kasi po sa huling pagkakataon, binibigay niya po ang mga taong nagdidingay ng kanyang salita. Sabi po sa 2 Pedro 3:9, pakinggan po na. Sabi po, ang Panginoon ay hindi nagpabaya sa kanyang pangako, gaya ng inakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangako. Ngayon, alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ng lahat upang makapagsisi, tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Amen po. Ayaw po ng Diyos na may mapahamak na isa man sa Kanya sapagkat tayo po ay mahal ng Diyos. Pero na lang po kung tayo mismo ang lalayo sa salita ng Diyos. Tayo na po ang pumipili ng ating kapahamakan. Tayo na po ang pumipili kung saan tayo mapupunta. Sabi nga, dalawa lang po ang ating pupuntahan. Kapahamakan, langit o lupa. Tayo po ang mamimili. Pero bakit mas marami po pumipili sa kapahamakan? Kakaunti lang po ang pumipili para sa langit. Bakit po? Kasi yung kaaway, nagdo-double time na sila. So dapat po tayo mga Kristiyano, doblehin po natin yung ginagawa ng kaaway. So gawin natin 4 times. Doble yun ha. Kaya nga, maging alisto tayo para marami po tayong maakay. Lalong-lalo na po yung ating sambayan. Yung ating magulang, yung ating nanay, yung ating mga kapatid na hindi pa po nakakikilala sa Diyos. Yung ating lola, yung ating lolo, yung ating kamag-anak. Ito po yung time para i-share po yung salita ng Diyos. Para hindi nila makamit yung kapahamakan na nakalaan po sa bawat hindi po nakakilala sa ating Diyos na buhay. Sabi nga po, pag narinig mo ang mensahe, palalambutin ang puso mo, pero agad hindi ka nagbago, yung init na iyong nararamdaman, iyan ay magpapatigas sa iyong puso at hindi ka natutugon sa mga Pariseo, sa mga Israel, gayon din ang mga Kristiyano. Ngayon ay makakatanggap ka ng mga revelasyon, mga pagpapala. So many truth that we have received. Lahat ng mga simbahan ngayon ay accumulated truth. Nasa atin po ang buong luma at bagong tipan at mga testimony ng mga martyrs. Amen po. Ito po ang nagpapalambot sa ating mga puso. Ito po yung Word of God. Luma at bagong tipan at mga testimony ng mga martyrs po. Nangyari sa mga Pariseo, ang katotohanan na imbis na magpalambot, nagpatigas pa sa kanilang puso at idinawit pa nila ang mga nakikinig sa kanila. Amen po. Tingnan po natin sa Matthew 23 verse 36 po. Amen po. Ano po yung huli? Na talaga namang hallelujah. Ang sabi po sa 36, hindi ko po na-iyan. Tandaan ninyo, ang parusa sa lahat ng mga pagpatay sa inyo ay mararanasan ng mga taong nabubuhay ngayon. Amen. Kung titignan po natin, ang ating measure po ay ang bansang Israel. Alam naman natin po na ang templo po ng Israel, ito po ay sinira ng Roman Empire noong panahon po ng Panginoong sila po ay sinakop ng Roman Empire, sinira yung simbahan na pinagawa po ni Solomon. So marami pong namatay nung panahon ng World War II. Libo-libo
mga Israelita, mga Hudyo, pinapatay po noon. Alam naman natin, pag sinabi mo na ikaw ay Hudyo, papatayin ka po. Ganun po ang mga nakapaligid po sa bansang Israel. Galit na galit sila sa matutuwid. Pero alam naman natin na ang Israel po talaga pong nagkasala. Ang parusa ng Panginoon, sila'y kinalat po sa buong mundo. Pero dumating po yung time na sila po ay pinabalik po ng Panginoong Hesus. Dahil po sa mga kasalanan ng Israel, inalis sa kanila ang pangangasiwa ng katotohanan at inilipat sa church at sa mga hentil. Tayo po ang ginawang tagapangasiwa. Amen po. Bakit po? Kasi tinalikuran po ng mga Israelita ang salita ng katotohanan na nagbibigay ng buhay at kaligtasan. So mapalad po tayo mga hentil. Kasi tayo po, kahit hindi po tayo the chosen people, tayo po ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Kahit hindi natin nakikita ang Panginoong Hesus, tayo po ay sumusunod sa Kanyang salita. Tayo ay sumusunod sa Kanyang kalooban. Ito po ang nais ng Diyos sa Kanyang mga hinirang at pinili. Sabi nga, ang nakikinig sa maling pastor ay biktima. Ang nakikinig sa mali, naghahanap po ng mali. So, alam naman natin po na pag mali yung naririnig natin, mag-isip-isip na po tayo sapagkat ang kahahantungan po natin ay yung kapahamakan sa dulo. Sabi nga, kung totoo kang Kristiyano, di ka makikinig sa maling turo. Amen po. Kasi po, tayo mga Kristiyano, pag alam nating mali ang turo, ito po'y ating tutuliksain. Ito po'y ating pagsasabihan. Lalo-lalo na kung ang kapatid natin ay nalilihis na ng salita ng Diyos sa kabila ng kanyang pagtuturo. So, mapalad po tayo kasi tayo po nakapag-aaral ng salita ng Diyos. May Bible tayo. Gamitin po natin po ito. Yung cellphone natin, lagyan po natin ng Bible. Para kung tayo ay nasa isang lugar, magbasa po tayo ng Bible. Kasi po ito po yung nagbibigay sa atin ng lakas, tagumpay para harapin po ang hamon. At panlaban po sa palaso ng kaaway. Amen po. Ito po yung last verse ko po. Roma 2:4 hanggang 5. Sabi po, o baka namang gusto mo pang hamakin ng Diyos dahil siya'y napakabait, mapagpigil at mapag-umanhin. Hindi mo ba alam na napakabuti ng Diyos, kaya binigyan ka pa niya ng pagkakataon, magsisi at tumalikod sa kasalanan. Ngunit sa katigasan ng iyong ulo at di pagsisisi, lalo mong pinabibigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na iyon kung kailan ihayag ng puot ang makatwirang paghahatol ng Diyos. Amen po. Ang gusto po ng Panginoon Hesus na tayo po ay magsisi, talikuran ng ating mga kasalanan, huwag na po natin balikan. Kasi ang tunay na propeta po, talagang pinapayag nila yung pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, pagbabago, na ito po yung hangarin ng Panginoong Hesus sa bawat isang Kristiyano para may pahayag po yung dakilang pag-ibig po ng ating Diyos na buhay. Amen po. Let's pray. Father God, maraming salamat sa iyong salita, Panginoon, na pinagbulay-bulayan namin, Panginoon. Naandyan ka, Panginoon, para ituwid ang lahat ng mga bagay na mga baluktot ng mga gawa, Panginoon. Salamat sa iyong salita, Panginoon, na ito po'y magbigay sa amin ng kalakasan sa kabila ng lahat na nangyayari po sa sanlibutan ito, Panginoon. Alam namin, Panginoon, ang sanlibutan ay pasama ng pasama. Pero narito ang iyong mga lingkod ay yung pinili, mga hinirang, para ipahayag ang iyong salita sa mga taong gumagawa ng kalikuan, Panginoon, at karumihan na hindi po nakalulukod sa inyong harapan. Lord, salamat po
na ikaw po yung Diyos namin pinaglilingkuran sa lahat ng anggulo ng aming buhay. Ikaw po ang aming itataas, ikaw po ang aming dadakilain, sapagkat ikaw po ang Diyos naming makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Lord, salamat po. I-bless mo po ang bawat isa, Panginoon, na nakarinig ng iyong salita. Itanim mo sa puso't isipan nila, Panginoon, ang iyong salita upang hindi maagaw po ng kaaway. Seal mo, O Diyos, ng iyong kapangyarihan, ang iyong salita, Panginoon, sa bawat puso namin, O Diyos, upang ito'y maging kagapay namin sa aming paglakad, panlaban, sa gawa at palaso ng kaaway. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Ikaw po ang aming papupurihan, pasasalamatan, dadakilat-walatin, O Diyos, sa aming mga buhay. Hallelujah, Lord Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at pagliligtas ng Anak, at sa gabay patnubay ng Banal na Espiritu po, ito po ang aming samantalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah.